Sa isang liblib na taniman sa Bangpay District, isang katahimikan ang biglang napalitan ng takot. Isang katawan ng babae ang natagpuang lumulutang sa isang madilim at maputik na kanal. Walang pagkakakilanlan, walang saksi, at tila sinadyang itapon para tuluyang mawala. Pero unti-unting lumabas ang isang mas nakakakilabot na katotohanan. Ang biktima ay may koneksyon sa marangyang mundo ng mga pribadong party at lihim na transaksyon sa pataya. At bago nga siya tuluyang nawala, nakapagpadala siya ng isang nakakakilabot na mensahe. Save me. Sino ang pumatay sa kanya? At bakit tila planado ang bawat galaw mula sa krimen hanggang sa pagtatapon ng katawan? Sa isang malawak at tahimik na taniman na napapalibutan ng mga puno ng nyug at mangga, walang sino man ang mag-aakalang may itinatagong madilim na lihim ang lugar na ito. Ang taniman ay matatagpuan sa loob ng isang baryo at pag-aari ng isang pribadong individual. Sa loob nito, may mga kanal at patubig na nagdurugtong sa bawat bahagi ng lupa, isang simpleng sistema para sa irigasyon. Ngunit, noong Miyerkules noong February 25, 2026, bandang 11:50 ng umaga, nagbago ang lahat. Si Sung Peng na 41 taong gulang at tagapag-alaga ng taniman ay pumasok sa lugar gamit ang kanyang single cab na pick-up truck para sa kanyang regular na inspeksyon. Tulad nga ng kanyang nakasanayan, dumaan siya sa pangunahing daan at pumasok sa isang maputik na landas na puno ng marka ng gulong. Pagdating niya sa isang kanal na may markang C3, may nakita siyang maputlang hugis na lumulutang sa tubig. Sa unang tingin, hindi niya ito inisip na delikado. Dahil sa makapal na halaman sa ibabaw ng tubig, ang nakikita lamang niya ay isang hindi malinaw na puting anyo. Naisip niya sa una na baka isa lamang itong inflatable na laruan na itinapon ng mga turista o mga kabataan. Pinatay niya nga ang makina ng kanyang pick-up at dahan-dahan siyang lumapit sa gilid ng kanal. Ngunit, habang papalapit siya mga 3 metro lang ang layo, isang matinding amoy ng pagkabulok ang sumalubong sa kanya. Doon na nga siya kinabahan. Kumuha siya ng isang mahabang kahoy na patpat at dahan-dahan niyang itinulak ang makapal na mga halamang nakalutang sa tubig. At sa sandaling iyon, tumambad sa kanya ang katotohanan. Hindi ito laruan. Isa itong katawan ng tao. Makalipas ang ilang minuto matapos ang tawag ni Sumpeng, agad na rumisponde ang mga otoridad. Bandang 12:35 ng tanghali, dumating sa taniman ang pulisya mula sa lokal na himpilan ng Bangpay District, kasama ang forensic team at mga rescue personnel. Agad nilang sinimulan ang pag-rescue ng lugar at ang paunang pagsusuri sa katawan na lumulutang sa kanal. Sa paglapit nga ng mga otoridad, mas naging malinaw ang kalagayan ng biktima. Ang katawan ay isang babae, hubad ang itaas na bahagi ng kanyang katawan. Bagamat nasa advance na ng pagkabulok, may natirang bahagi ng isang puti o light-colored na top na nakasabit sa kaliwang braso, parang naipit o natanggal habang siya ay hinahatak o inilulubog sa tubig. Sa ibabang bahagi, nakasuot siya ng puti o cream na shorts. Kapansin-pansin rin na maayos pa ang zipper at botones nito at walang malinaw na palatandaan ng sexual assault o matinding pisikal na pagkasira sa bahaging iyon. Ngunit, may isang detalye na agad na nakakuha ng atensyon ng mga investigador. Sa kaliwang pulso ng biktima, may suot siya ng isang birding jade na porcelas. Ang kanyang mga kuko sa kamay at paa ay may makikinang na pulang nail polish, mga detalyadong disenyo ng rhinestone, isang indikasyon na siya ay hindi karaniwang manggagawa sa taniman, kundi posibleng mula sa lungsod o may ibang uri ng pamumuhay. Habang masusing sinusuri ang katawan, napansin din ang matinding epekto ng matagal na pagkakalubog sa tubig. Nabaga at na-deform ang mukha ng biktima, halos hindi na nga ito makilala pa. Mas nakakatakot pa, ang anit ng ulo ay nabulok na at nahati sa malalaking bahagi. Ayon sa isang rescue worker, nung una nga nilang iniahon ang katawan, halos wala ng buhok ang ulo. Tanging bungo at ilang natitirang tissue na lamang ang makikita. Dahil sa kondisyon ng katawan, agad na napagdesisyonan ng pulisya
na kailangan pa ng mas masusing paghahanap sa ilalim ng tubig upang makumpleto ang ebidensya. Kaya't kinabukasan, noong February 26, humiling sila ng tulong mula sa mga profesional na divers upang balikan ang eksena. Sa loob ng 3 oras, sinuyod ng mga divers ang putik at makakapal na halamang tubig sa ilalim ng kanal, partikular na sa mismong lugar kung saan natagpuan ang katawan. Sa kanilang paghahanap, may ilang mahalagang ebidensya ang na-recover. Natagpuan ang ilang kumpol ng mahabang buhok ng babae. Kasama rin dito ang mga piraso ng bulok na tissue ng anit, pati na rin ang 3 metal na dekorasyon na maaaring bahagi ng nail art o hair accessories. Samantala, nagsagawa rin ng preliminary autopsy ang forensic team mismo sa crime scene. Napansin nila na ang dila ng biktima ay nakausling palabas, isang detalyeng karaniwang inuugnay sa suffocation o pagkakasakal. Wala silang nakitang malinaw na sugat mula sa bala o kutsilyo. Batay sa kondisyon ng katawan at sa stage ng decomposition, tinatayang namatay ang biktima 5 hanggang 6 na araw bago siya natagpuan. Ibig sabihin, kung February 25 siya nadiskubre, malamang na nangyari ang kanyang kamatayan sa pagitan ng February 19 hanggang February 21. Habang isinasagawa ang forensic examination, paulit-ulit ding sinayasat ng mga crime scene investigators ang paligid ng kanal. Hinanap nila ang anumang bakas ng paa, marka ng gulong o sinyalis ng pakikipaglaban. Ngunit dahil sa uri ng lupa sa lugar, madaling nabura ang mga marka at ilang gabi nang bahagyang hamog, halos wala nang malinaw na ebidensya ang naiwan. Wala ring natagpo ang telepono, pitaka, pasaporte o anumang pagkakakilanlan na maaaring makatulong sa agarang pagkilala sa biktima. Napansin din ng mga investigador na halos walang galaw ang tubig sa kanal. Ibig sabihin, maliit ang posibilidad na ang katawan ay inanod mula sa ibang lugar. Sa halip, mas lumakas nga ang teorya na ang bangkay ay direktang dinala sa lugar at itinapon doon. Habang sinusubukan ng pulisya sa Ratchaburi Province na tukuyin kung sino ang babaeng natagpuan sa kanal, isang hiwalay na ulat ang nauna nang naitala ilang araw bago pa man madiskubre ang katawan. Noong February 23, 2026, nakatanggap ng isang urgent na report tungkol sa nawawalang tao ang Nungpro Police Station sa Pattaya. Ang ulat ay hindi lamang mula sa kaibigang babae ng biktima na kapwa Chinese na naninirahan sa Thailand, kundi pati na rin mula sa isang lalaki na agad ngang bumiyahe mula sa China. Ang kanyang pangalan ay si Jiang Xiaotian, 31 taong gulang. Pagkarating niya nga sa International Airport ng Thailand, hindi na nga siya nag-aksaya pa ng oras. Agad siyang kumuha ng sasakyan at dumiretso ito sa istasyon ng pulisya sa Nungpro. Dala niya ang mga kumpletong ebidensya, mga screenshot ng huling WeChat message ng nawawalang babae, kopya ng pasaporte nito, mga kamakailang litrato at mga detalyadong talaan ng kailang komunikasyon. Sa kanyang opisyal na pahayag, kinumpirma niya ang pagkakakilanlan na nawawala. Ang babae ay si Jason Zhao. Bagamat may ilang lokal na ulat na nagpakalat na siya ay kasalukuyang boyfriend ng biktima, nilinaw niya sa pulisya ang katotohanan. Siya ay ang dating asawa ni Ji. Naghiwalay sila 2 taon na ang nakalipas dahil sa pagkakaiba ng personalidad at direksyon sa buhay. Ngunit kahit sila ay nagdiborsyo na, nanatili silang may komunikasyon dahil sa ilang mga pinansyal na usapin sa pagitan ng 2 bansa. Ayon nga kay Jiang noong February 21, bigla na lamang naputol ang kanyang komunikasyon sa dating asawang si Ji. Bago pa nga ito, nakatanggap siya ng mensahe na nagpapahiwatig na nasa panganib ito. Dahil dito, hindi na nga siya nagdalawang isip pa. Agad siyang nag-book ng pinakamabilis na flight papuntang Thailand upang personal na i-report ang pagkawala nito. Habang isinasagawa ang background check, lumabas ang mas komplikadong detalye patungkol kay Ji. Ayon sa immigration records ng Thailand, matagal na siyang nananatili sa bansa gamit ang tourist visa. Sa katunayan, 5 beses na siyang pumasok at lumabas ng Thailand bago ang nasabing insidente. Ang huling pagpasok niya sa Thailand ay noong pang December 9, 2025. Mula noon, naging aktibo siya sa Pattaya at ilang mga abalang lugar sa Bangkok. Sa pamamagitan nga na pakikipag-usap sa kanyang mga kaibigang babae, unti-unting nabuo ng pulisya ang kanyang tunay na trabaho.
Si Ji Zhenjiao ay nagtatrabaho sa tinatawag na high-end entertainment reception services. Sa lokal na underground industry, ito ay kilala bilang entertainment hosting at sa Chinese community, madalas itong iugnay sa high-end escort services. Dahil sa kanyang kaakit-akit na itsura at mahusay na pakikisalamuha, naging kilala siya sa Chinese social circle sa Thailand. Madalas siyang iniimbitahan sa mga private villa, marangyang party, mga mararangyang gathering sa yate at mga high-end na KTV venues. Ang kanyang mga kliyente ay kadalasang mayayamang Chinese businessmen, mga taong konektado sa gray market industry at mga turistang naghahanap ng marangyang karanasan. Habang mas lumalalim nga ang investigasyon, unti-unting binuo ng pulisya ang timeline ng kanyang huling araw. Nung gabi ng February 20, 2026, nakatanggap si Ji ng isang paid appointment sa pamamagitan ng WeChat. Ang destinasyon nito ay isang private pool na villa na malapit sa Pattaya. Ayon sa villa management, ang property ay isang lehitimong vacation rental, kompleto sa swimming pool, high-end na sound system at maraming silid tulugan. Karaniwang nga itong nirerentahan ng mga grupo para sa pribadong party. Nung gabing iyon, ang villa ay inuupahan ng isang grupo ng mga kalalakihang Chinese. At dito na nga nagsimulang maging madilim ang kwento. Noong February 21, bandang 6:37 ng umaga, isang ang nakakagulat na pangyayari ang naganap. Ang isa sa mga kaibigang babae ni Ji sa Pattaya ay bigla na lamang nakatanggap ng mensahe mula sa kanya sa WeChat. Napakaikli ng mensahe, 2 salita lamang, "Save me." Kasunod nga nito, nagpadala rin si Ji ng isang real-time location na link. Nang buksan naman ito ng kanyang kaibigan, ipinakita nga ng mapa ang eksaktong lokasyon sa parehong private villa sa may Pattaya. Sa ganitong uri ng trabaho, hindi nga bihira ang mga insidente na may kinalaman sa lasing na kliyente o mga alitan sa loob ng party. Kaya noong una, inisip lamang ng kaibigan niya na maaaring aksidente lamang ang mensahe o baka naman na ipadala lamang ito ni Ji habang siya ay lasing. Dahil dito, hindi niya agad inireport sa pulisya ang sitwasyon. Ngunit habang lumilipas ang oras, nagsimula na nga magbago ang pakiramdam niya. Bandang 2:56 ng hapon ng parehong araw, napansin niyang matagal na at dapat ay tapos na nga si Ji sa kanyang trabaho. Sinubukan niya ngang kontakin muli si Ji sa pamamagitan ng pagpapadala ng mensahe sa WeChat at voice call. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya na makontak ang kanyang kaibigan. Nakapatay na ang cellphone nito. Ang mga mensahe ay pumapasok pero wala namang kahit anong sagot. Doon na nga nagsimulang magpanik ang kanyang kaibigan. Agad na nga siya nakipag-ugnayan sa iba pa nilang mga kaibigan, ngunit walang sino man sa kanila ang may alam kung nasaan si Ji. Sa takot at pag-aalala, agad niya na ngang kinontak ang dating asawa nitong si Jiang sa China at ipinaliwanag ang lahat na nangyari. Sa kanyang ngang pahintulot at pag-uudyok, opisyal na inireport ang pagkawala ni Ji sa pulisya sa Pattaya sa parehong araw. At mula roon, nagsimula ng isang investigasyon na magbubunyag sa isang mas malalim at mas madilim na katotohanan. Matapos matanggap ang ulat ng pagkawala ni Ji, agad ngang napagtanto ng pulisya sa Pattaya na hindi ito simpleng kaso ng nawawalang tao. Posibleng may kinalaman na ito sa illegal na detention o mas malala pa. Sa parehong araw, base sa real-time location na ipinadala ni Ji, bago siya nawala, nagpadala ang pulisya ng 2 patrol vehicles patungo sa prideful villa sa Pattaya. Ngunit pagdating nila roon, huli na ang lahat. Wala na ngang tao sa villa kundi ang mga staff na naglilinis na lamang ng lugar. Agad ngang pinahinto ng pulisya ang paglilinis. Kinapanayam nila ang villa manager at nagbigay naman ito ng booking records. Kinumpirma nito nung gabi ng February 20, isang grupo ng mga lalaking Chinese ang nagrenta na nasabing lokal sa pamamagitan ng agency at nag-check-in ang mga ito. Ayon sa management, nag-check out ang grupo noong umaga ng February 21 at maayos na ibinalik ang mga susi. Sinabi rin nila na sa buong pananatili ng mga bisita, wala naman silang narinig na kakaibang sigaw, ingay o anumang indikasyon ng kaguluhan. Nang tanungin kung may kasama bang babae ang grupo, hindi malinaw ang kailang sagot. Ayon sa kanila, hindi nila pinapakailamanan ang pribadong buhay ng kailang mga guests. Gayunpaman, nangako naman sila makikipagtulungan sa investigasyon.
Upang patunayan nga ang kailang kooperasyon, agad nilang tinanggal ang mga hard drive ng CCTV system ng villa at ibinigay ito sa pulisya. Mula roon, nakuha ng technical team ang lahat ng footage mula gabi ng February 20 hanggang tanghali ng February 22. Matapos ang ilang oras ng masusing pagsusuri, unti-unti ngang nabuo ang mga pangyayari. At ang nakita nila ay mas komplikado kaysa sa inaasahan. Lumabas na ang grupo ng mga Chinese tenants ay hindi lang sa isang villa na natili. Nagrenta sila ng dalawang magkaibang villa na tinawag ng investigator na Villa A at Villa B. Nung gabi ng February 20, ipinakita ng CCTV ang isang party sa Villa A. Mahigit 100 lalaki at babae ang naroon, lahat ay Chinese nationals. 3 mga mamahaling sasakyan ang nakaparada sa labas, isang Porsche itim na BMW at isang high-end na business van. Ang eksena ay isang typical na isang private party na maraming tao, alak at tuloy-tuloy na pagpasok at paglabas ng mga bisita. Ngunit may isang mahalagang detalye. Hindi kailanman nakita si G sa footage ng Villa A. Bandang 7:56 ng gabi, may isang itim na BMW ang dumating sa Villa A. Pagkalipas ng 2 minuto, isang medyo matabang Chinese na lalaki ang bumaba mula sa sakyan. Tumingin siya sa paligid, tila sinusuri ang lugar at kumuha pa ito ng litrato ng villa gamit ang kanyang telepono. Pagkatapos nito, tila nagbago ang plano ng grupo. Makalipas ang ilang sandali, sabay-sabay silang lumipat sa Villa B, ang parehong lokasyon na ipinadala ni G sa kanyang mensahe. Dito na nga nagsimulang lumabas ang mas madilim na bahagi ng kwento. Sa CCTV footage ng Villa B, unang nakita si G bandang 3:00 na madaling araw ng February 21. Makikita siyang pumasok sa main gate. Sa puntong iyon, normal pa ang kanyang paglalakad. Ngunit, may isang detalye na agad na napansin ang mga investigator. Kasunod niya, lumabas ang isang medyo matabang Chinese na lalaki na nakasuot lamang ng swimming trunks. Sa kanyang kanang kamay may hawak siyang isang mahaba na metallic na bagay. Base nga sa hugis at paraan ng paghawak, pinaghihinalaan na ito ay maaaring isang baril o anumang uri ng armas. Sinundan niya si G papasok ng villa sa isang lugar na hindi na naaabot ng CCTV camera. Ipinapakita ng eksenang ito na may tensyon na sa loob ng party sa mga oras na iyon at hindi ito isang simpleng pagtitipon lamang. Bandang 3:30 ng madaling araw, isa pang mahalagang footage ang nakuha mula sa loob ng isang koridor sa Villa B. Isang 29 na taong gulang na Chinese na lalaki ang nakitang nakasuot ng dark na t-shirt at short. Kalaunan, nakilala siya bilang si Zhao. Mahigpit niyang hawak ang pulso ni G habang siya ay naglalakad papunta sa master's bedroom. Sa puntong ito, kapansin-pansin na ang kondisyon ni G ay hindi na normal. Hindi na siya makalakad ng maayos. Unsteady na ang kanyang mga hakbang at paulit-ulit na nga siya tila nawawala ng balanse. Hindi ito simpleng epekto ng alak. Mas kahawig ito na matinding epekto ng nervous system, parang may halong droga o malakas na sedative. Habang nangyayari ito, may isa pang lalaki sa eksena. Isa ring Chinese national na kalaunan ay nakilala naman bilang si Ewen. Nakahiga siya sa isang folding bed sa gilid ng koridor. At sa kabilangan ng malino na kakaibang sitwasyon, wala siyang reaksyon. Tahimik lamang niyang pinapanood ang dalawa habang hinihila ni Zhao si Jay papasok sa master's bedroom. Pagpasok nila sa loob, mahigpit na isinara ang pinto at mula nga sa mga sandaling iyon, wala ng kamera ang nakasaksi sa kung ano ang nangyari sa loob ng kwarto. Matapos dalhin ni Zhao si Jay sa loob ng master's bedroom bandang 3:30 na madaling araw noong February 21, tuluyan ang nawala sa mata ng CCTV ang mga sumunod na pangyayari. Ngunit kahit walang direktang footage sa loob ng kwarto, may isang mahalagang detalye ang lumabas. Isang patunay na buhay pa si G sa loob ng sumunod na oras. Dahil bandang 6:37 ng umaga sa parehong araw na iyon, nakapagpadala pa nga siya ng isang mensahe sa kanyang kaibigan na "Save me." Ipinapakita nito na halos 3 oras matapos nga siyang dalhin sa loob ng master's bedroom, nagkaroon pa siya ng ikling pagkakataon upang mahawakan ang kanyang telepono at humingi ng tulong. Isang malinaw na indikasyon na siya ay nasa matinding panganib. Pagkatapos nito, muli na naman ngang tumahimik ang lahat. Lumipas nga ang mahigit isang araw at pagsapit ng February 22, muling nakakuha ng critical na footage ang CCTV. Bandang 8:47 ng umaga,
Lumabas si Zhao mula sa master's bedroom at dumiretso sa parking area ng villa. Makikita sa footage na maingat niyang sinuri ang isang itim na BMW. Binuksan niya ang trunk at inayos ang loob nito, tila sinusukat ang espasyo at tinitingnan kung sapat ito para sa kung anong plano niya. Pagkalipas ng halos isang oras, bandang 9:42 ng umaga, muling nahagip si Zhao sa kamera. Sa pagkakataong ito, mas mabigat at mas nakakagimbal na ang eksena. Lumabas siya mula sa direksyon ng master's bedroom at hila-hila na nito ang katawan ni G. Suot pa rin nga niya ang kanyang puting off-shoulder na top at puting shorts. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang anumang palatandaan ng buhay. Ang mahaba niyang buhok ay magulo at tumatakip sa kanyang mukha. Ang buong proseso ng paghahatak ay malinaw ngang naitala sa CCTV. Mula sa loob ng kwarto, dumaan sa koridor, pababa sa hallway, hanggang sa makarating sa parking area ng villa. Habang dinadala siyang pababa ng hagdan, may isang mahalagang detalye ang nangyari. Nahulog ang telepono ni Jay mula sa kanyang bulsa. Sa sandaling ngang iyon, huminto si Zhao upang pulutin ang telepono at inilagay niya ito sa kanyang bulsa. Pagkatapos nga nito, muli niyang hinawakan ang katawan ni Jay at ipinagpatuloy ang paghila palabas. Pagdating sa parking area, binuksan niya ang trunk ng BMW at doon ay inilagay niya ang katawan ni G. Bandang 9:49 naman ng umaga na itala ng CCTV ang huling eksena sa villa. Lumabas si Zhao na may hawak na nakatiklop na damit sa kanyang kanang kamay at isang bote naman sa kanyang kaliwa. Mabilis siyang naglakad papunta sa kanyang sasakyan. Sumakay siya at umalis ng villa. Matapos ang ilang araw na magkahiwalay na imbestigasyon, isa sa Pattaya para sa nawawalang tao at isa sa Ratchaburi Province para sa natagpuang bangkay, dumating sa punto kung saan nagsimulang magtagpo ang dalawang kaso. Noong February 25, matapos ngang lumabas sa balita ang pagkakatuklas sa isang hindi kilalang katawan ng babae sa taniman, agad na nakipag-coordinate ang pulisya mula sa Nangpur Police Station at ang mga investigador sa Ratchaburi. Nagpalitan sila ng impormasyon, detalye at mga ebidensyang nakalap mula sa kani-kanilang kaso. Upang mas mapabilis ang pagkilala sa biktima, nagpadala ang pulisya ng mga larawan ng mga gamit na natagpuan sa katawan, kabilang na ang puting off-shoulder na top, puting shorts, at higit sa lahat ang jade na bracelet na suot sa kaliwang pulso. Ipinadala ang mga larawang ito kay Jiang Santiao at sa mga malalapit na kaibigan ni G para sa identification. Sa sandaling nakita nga ni Jiang ang mga larawan at ang jade na bracelet, kinumpirma niya na ito ay pag-aari ni G. Pagsapit ng March 12, personal na pumunta si Jiang sa Forensic Center ng Bangkok kasama ang mga otoridad upang formal na kilalanin ang katawan. Ang mga sumunod na DNA comparison report ay tuluyan ngang nagpatibay ng konklusyon. Ang babaeng natagpuan nga sa kanal sa taniman ay si G mismo. Sa puntong iyon, nagbago nga ang direksyon ng investigasyon. Hindi na nga ito simpleng kaso ng identified body o missing person. Isa na itong malinaw na homicide case. Agad na itinuon ang investigasyon sa pinakamahalagang detalye, ang nakitang black na BMW at ang huling lalaking nakitang kasama ng biktima na si Zhao. Sa pamamagitan ng license plate tracking system, natukoy ng pulisya ang rehistradong may-ari ng sasakyan. Isa rin itong Chinese national na legal na naninirahan sa Thailand. Ayon sa kanyang pahayag na sinusuportahan ng chat records, hiniram ni Zhao ang kanyang BMW noong hapon ng February 21. Ang dahilan nga raw nito ay may personal daw siyang aasikasuhin sa labas ng bayan at may kukunin siyang tao. Ibinalik naman daw ni Zhao ang sasakyan noong gabi ng February 22. Ayon sa may-ari, normal ang kilos niya noon, kalmado ito, walang bakas ng panik. Ngunit may isang bagay nga raw siyang napansin. Ang kanyang sasakyan ay tila maingat ngang nilinis sa loob at labas nito. Dahil dito, agad na kinumpiska ng pulisya ang BMW bilang pangunahing ebidensya at ipinadala ito sa forensic laboratory para sa masusing pagsusuri. Kahit na sinubukang linisin ang sasakyan, hindi nga nito nalinlang ang forensic expert. Binaklas nila ang trunk lining at ang mga bahagi ng interior. Sa mga tagong sulok, may natagpuan nga silang maliliit na bakas ng dugo at mga pattern ng pagpunas. Ilang malinaw na indikasyon na may tinangkang itago. Bukod dito, sa compartment ng spare tire, natagpuan ang ilang hibla na mahabang buhok ng babae, may kasamang follicles. Agad nga itong isinailalim sa DNA testing.
At ang naging resulta ay tumugma ito kay G. Sa puntong ito, hindi na nga maikakaila ang koneksyon. Matapos nga makumpirma na ang katawan sa Ratchaburi Province ay kay G at mapatunayan na ang black BMW ang ginamit sa pagtransport ng kanyang katawan, sinimula ng pulisya ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng investigasyon, ang pag-reconstruct na eksaktong ruta na tinahak ni Zhao. Sa tulong ng daan-daang surveillance camera mula sa highway station, traffic checkpoints at mga establishmento sa gilid ng kalsada, unti-unting binuo ng mga technical investigation team ang bawat galaw ng sasakyan. Isang detalyadong timeline ang kailang nabuo. Noong 9:42 ng umaga ng February 22, matapos ngang ilagay ni Zhao ang katawan ni G sa sasakyan, nakitang pumasok siya sa isang pangunahing kalsada sa Chonburi Province. Bandang 10 naman ng umaga, nahagip naman siya ng CCTV. Makikita na siya ay nagmamaneho ng mag-isa, wala siyang kasama. Napansin din ng mga investigador na hindi dumaan si Zhao sa gitna ng Bangkok. Sa halip, sinadya niyang iwasan ang mga pangunahing kalsada, mga lugar na kilala sa matinding traffic at may mataas na presensya ng pulisya. Sa halip nga ay pinili niya ang mga outer na roads, mga ruta sa gilid ng lungsod na mas tahimik at mas kaunti ang surveillance at checkpoints. Matapos ang halos 6 na oras na paglalakbay niya, pumasok ang sasakyan sa Bangpei District. Bandang 3:43 ng hapon, nahagip ang black BMW ng isang kamera sa Banglong intersection. Humigit kumulang 1.5 kilometers mula sa mismong lugar kung saan kalaunan natagpuan ang katawan. Ito nga ang huling malinaw na footage ng sasakyan bago ito tuluyang nawala sa surveillance network. Pagpasok sa tinatawag na blind spot, isang lugar na walang CCTV coverage, nawala ang sasakyan sa loob ng 42 minuto. At sa loob nga ng 42 minutong iyon, pinaniniwalaan ng mga investigador na dito naganap ang pagtatapon ng katawan. Upang punan nga ang nawawalang bahagi ng timeline, nagsagawa ang pulisya na masusing door-to-door na investigation sa mga lokal na residente at negosyo sa paligid ng lugar. Dito lumabas ang isang napakahalagang testigo. Isang may-ari ng coconut processing factory na kinilalang si Mr. Wu ang nakausap ng pulisya. Ayon sa kanyang pahayag, bandang 4 ng hapon noong February 22, malapit sa oras na nawala ang sasakyan sa CCTV, may isang black BMW na huminto sa harap ng kanyang workshop. Mula rito, bumaba raw isang batang Chinese na lalaki. Nakasuot ito ng black na t-shirt at halatang pawisan. Ayon nga kay Mr. Wu, mukhang kinakabahan ang lalaki. At halo-halong tie at gesture, nagtanong raw ito kung may malalim na pond o lugar na may malakas ang agos ng tubig. Habang nagtatanong, gumawa pa raw ito ng mga kilos na parang maitatapon. Medyo naguluhan nga si Mr. Wu sa mga oras na iyon, ngunit dahil hindi niya nga agad naisip na may masamang intensyon ang lalaki, ipinagpalagay niyang baka isa lamang itong turista, marahil ay may kinalaman sa religious practice o simpleng pangingisda. Kaya itinuro niya ang direksyon ng isang malayong taniman sa likod ng kanyang factory, isang pribadong lugar na may irrigation canals, malalim at hindi masyadong pinupuntahan ng tao. Eksaktong lugar kung saan natagpuan ang katawan ni G. Sinunod nga ni Zhao ang direksyong ibinigay niya at pumasok siya sa pinakaliblib na bahagi ng baryo. Mula noon, wala na nga nakakita sa kanya sa loob ng 42 minuto. Ngunit matapos ang panahong iyon, muling lumitaw ang black BMW sa isang bahagi ng kalsada. Sa footage, kapansin-pansin na mahigpit ang pagkakasara ng mga bintana at ang direksyon ng kanyang biyahe pabalik palabas ng lugar. Mula sa Ratchaburi Province, pumasok siya sa Nakhon Pathom Province at kalaunan ay bumalik ng Bangkok. Pagkatapos nga nito, nagpatuloy siya pabalik sa Chonburi Province sa parehong araw upang ibalik ang sasakyan. Habang patuloy na bumubuo ang mga investigador ng kumpletong kaso, unti-unti ring lumilitaw ang mas malalim na larawan ng pagkatao ni Zhao. Sa unang tingin, isa lamang itong 29 na taong Chinese national na tila ordinaryo lamang ang background. Ngunit, sa loob ng Chinese social circle sa Bangkok at Pattaya, kilala siya bilang isang taong nagpapakita ng imahe ng tagumpay. Sa kanyang mga social media posts, lalo na sa kanyang WeChat, ipinapakita niya ang kanyang sarili bilang isang successful young entrepreneur. Makikita nga sa kanyang mga posts ang mga larawan ng mga mamahaling mga relo, mamahaling sasakyan, high-end restaurant,
at sa mga gabi sa mga exclusive entertainment venues. Ipinapakita niya ang imahe bilang isang tao maraming pera, koneksyon at kontrol sa kanyang buhay. Ngunit sa likod ng marangyang imaheng ito, ibang-iba naman ang lumabas sa mga police records. Ayon sa database ng Thai Police, si Zhao ay may kasaysayan ng marahas na aktibidad bago pa man ang insidenteng ito. Nung kalagitnaan ng 2025, nasangkot siya sa isang underground gambling debt dispute. Ayon sa investigasyon, kabilang siya sa may mga kasong illegal detention, pangunguna sa pananakit laban sa kanyang kapwa Chinese national at violence extortion. Sa panahon nga ng investigasyon, natuklasan pa na meron siyang mga baril at mga droga sa kanyang tirahan. Ngunit sa ilalim ng sistemang legal sa Thailand, nakapagpiyansa siya gamit ang malaking halaga ng pera at tulong ng mga illegal na team. Kaya sa panahon ng krimen laban kay G, siya ay hindi nakakulong kundi nasa ilalim lamang ng bail, naghihintay ng paglilitis sa isang seryosong kasong kriminal. Ibig sabihin, habang nagaganap nga ang krimeng ito, siya ay may nakabinbing kaso na may kinalaman pa sa karahasan. Habang lumalalim nga ang investigasyon, isa pang pinakamahalagang susi sa motibo ay nagmula mismo sa chat records ng biktima. Ayon sa mga kaibigan ni G, ilang araw bago nga siya mawala, tila siya ay labis na nababahala. Sa mga na-recover sa WeChat conversation, lumabas ang usapin tungkol sa isang utang na humigit kumulang 200,000 Thai baht o mahigit kumulang 300,000 pesos. May iba't ibang bersyon naman kung saan ito nagmula. Sa isang bersyon, si G ay may kinalaman sa isang high-end escort services para sa isang kontak na konektado kay Zhao at hindi raw binayaran si Zhao. Sa ilang pang bersyong lumabas, may kinalaman naman daw ito sa gray market transaction o private financial dealings sa loob ng kailang social circle sa Thailand. Ano mang eksaktong pinagmulan, malinaw nga na nagkaroon ng seryosong alitan patungkol sa pera. Mas lumala pa ito nang lumabas ang mga na-recover na chat logs. Ayon sa mensahe, ilang beses na nga umanong pinagbantaan ni Zhao si G. Hinihiling niya nga na magkita sila para ayusin ang utang. At kapag hindi nga sumunod si G, ay may babala tungkol sa magiging epekto nito sa kanyang trabaho at reputasyon sa Chinese social circle sa Bangkok at Pattaya. Ito ay hindi lamang nga simpleng away sa pera. Ito ay naging kombinasyon ng kontrol, pressure at takot. Habang lumalabas ang mga ganitong detalye, unti-unting nabuo ng mga investigador ang posibleng motibo. Isang financial dispute na nauwi sa personal na galit, panggigipit at sa huli ay karahasan. Mas lalo pa nga itong pinatibay ng forensic findings sa master's bedroom ng villa. Bagamat malinis na nga ang lugar nang dumating ang pulis, sa masusing pagsusuri, natagpuan pa rin nila ang maliliit na bakas ng dugo sa matres. May mga scratch mark din sa wooden bedside table, mga sinyalis na pakikipaglaban o pagtatangkang kumawala. Sa ilalim nga ng trash bin, may natagpuan ding punit-punit na aluminum foil ng isang sedative drugs. Ayon sa pagsusuri, ito ay tumutugma sa isang central nervous system depressant. Karaniwang ginagamit ito para sa matinding insomnia, ngunit maaari ring gamitin upang pahinain ang biktima. Ang mga findings nga na ito ay tumutugma sa toxicology report ng biktima. Sa kanyang katawan natagpuan ang mataas na level ng alcohol at sedative. Kasabay rin nito ang pattern ng sugat sa kanyang leeg na tumutugma sa manual strangulation. Dito nabuo ng investigador ang isang malinaw na konklusyon, hindi ito isang aksidente. Hindi rin simpleng overdose o lasing lang ang insidente. Ito ay isang planado at marahas na krimen. Habang patuloy ngang lumalalim ang investigasyon sa kaso ng pagpatay kay G, isa sa mga taong nasa loob mismo ng villa ang naging mahalagang susi sa pag-unlock ng katotohanan. Ito ay si Awen. Isinailalim siya sa masusing interogasyon. Sa una, iginiit niya na siya ay sobrang lasing raw nung gabing iyon at halos wala raw siyang maalala sa mga nangyari. Ngunit habang tumatagal ang pagtatanong at lumalakas ang pressure ng mga investigador, unti-unti siyang bumigay at nagsimulang magbigay ng mas malinaw na salaysay. Inamin niya na maraming Chinese national ang nasa party at malakas ang inuman ng gabing iyon at may ilan din raw ang gumamit ng illegal na droga. Kinumpirma niya rin na nakita niya mismo si Zhao na hinihila si G papunta sa master's bedroom. Ayon sa kanya, inisip niya noon na isa lamang itong personal na alitan, kaya't hindi nga raw siya nakialam. Noong unang bahagi ng Marso 2026, naglabas na ang pulisya ng arrest warrant laban kay Zhao.
Ngunit bago pa man nga siya maaresto, nakatakas na siya. Nang salakayin ng Special Operation Unit ang kanyang apartment sa Bangkok, wala na siya roon at mula sa mga sandaling iyon, nagsimula ng isang malawakang manhunt sa buong rehiyon. Gamit ang electronic communication logs, sinubaybayan ng mga Technical Investigation Unit ang huling signal ng kanyang telepono. Lumabas na noong gabi ng February 22 matapos ibalik ang black BMW, pansamantalang nagpakita ang signal nito na malapit siya sa airport. Bagamat sinubukan ng mga investigador na tukuyin kung nagtangkang bumiyahe si Zhao gamit ang legal na paraan, lumabas sa airline at immigration record na wala siyang anumang exit record o ticket na binili. Ibig sabihin, hindi siya nakalabas ng bansa sa normal na proseso. Pagkatapos ang ilang oras, muli namang gumalaw ang signal ng kanyang telepono, ngunit sa pagkakataong ito, patungo ito sa silangan. Habang patuloy nga ang pagsusuri sa metadata at communication traces, natuklasan ng pulisya na nakikipag-ugnayan siya sa isang middleman na sangkot sa illegal na cross-border movement. Isang taong may koneksyon sa mga smuggling papuntang Cambodia. Noong February 26, bandang 2:40 na madaling araw, ang huling signal ng telepono ni Zhao ay naitala sa isang border region na kilala sa lihim ng mga tawiran papuntang Cambodia. Pagkatapos nga noon, tuluyan ang nawala ang kanyang signal. Pinatay niya ang kanyang telepono at nawala na rin siya sa digital na radar. Kasabay nito, isang surveillance camera sa liblib na kalsada ang nakakuha ng isang kahina-hinalang eksena. Isang pick-up truck na walang plaka ang dumaan sa madilim na daan. May takip ang likuran nito gamit ang tarpaulin. Matapos ang intelligence analysis, pinaghihinalaan ng mga otoridad na si Zhao ay maaaring nagtago sa loob ng cargo area ng sasakyang ito upang makatakas palabas ng Thailand. Ang ruta ay pinaniniwala ang dumaan patungong Cambodia, posibleng sa border zone na may kaunting kontrol ng seguridad. Sa kabila nga ng kanyang pagtakas, hindi tumigil ang investigasyon. Agad na nag-activate ang Thai Police ng International Cooperation Protocols. Nag-issue rin sila ng Interpol Red Notice para kay Zhao at ipinadala ang kumpletong case file sa mga karatig na bansa. Kasabay nito, nakipag-ugnayan din sila sa Chinese Embassy sa Thailand upang ipaalam ang kaso at humingi ng koordinasyon sa paghahanap sa kanya sa labas ng bansa. Sa puntong ito, ang kaso ay hindi lamang nga lokal na investigasyon, isa na nga itong international manhunt. Habang nasa malawak na operasyon ang paghahanap, malinaw sa mga investigador ang isang bagay. Kahit nga nakalabas si Zhao ng Thailand, ang dami na ebidensya laban sa kanya mula sa CCTV, DNA, digital records at ang mga testimonya ng mga witness ay nananatiling buo at matibay. At sa ilalim nga ng batas ng Thailand, kapag siya ay nahuli, haharap siya sa pinakamatinding parusa mula sa habang buhay na pagkakakulong hanggang sa posibleng pinakamataas na sentensya ng batas, ang parusang kamatayan. I-update ko po kayo sa kasong ito. Maraming salamat po sa patuloy na panunood ng aking video. Kung nagustuhan niyo po ang kwento ko sa gabing ito, pwede po ba akong makahingi ng like? Pa-subscribe na rin po sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa aking channel. At mag-share na rin po kayo ng inyong opinion patungkol sa kwento sa comment section. Malaking tulong po ito sa aking maliit na channel. Ako po si Denise at see you in my next video.